Liza is back! Oh, pero, pansamantala lang po daw mga kababayan. Yan po ang sinabi ngayon ng ating OFW na whistleblower na si Dean Chase from America. Dahil yan daw mismo mga kababayan ang sinabi nung kanyang contact doon sa archive department na nag-handle ng mga police record mga kababayan. Na andito na daw si Admiral talaga sa Pilipinas, kaya nga napapadalas ang kanyang pag-eepal mga kababayan para ipamukha sa mga tao na mga fake news kayo. Pero umiiwas sa interview. At ang nababasa din natin mga kababayan sa mga komento, sabi ng mga nagko-komento mga kababayan, parang nabigyan daw ata ng extended parliamentary courtesy. Ewan lang natin pero sigurado si Dean Chase mga kababayan, ayon mismo sa kanyang insider doon sa Police Archive Department, na pansamantala lang daw ito. Interim release. Panoorin niyo po Na-contact na dito na kung balik ang atong source na po sa information. Na-contact na daw niya mga kababayan yung nagbigay sa kanya ng dokumento na nagtatrabaho sa Archives Department By the way mga kababayan, sa lahat pala ng mga nakakaintindi ng Bisaya, doon na kayo manood kay Dean Chase. Para lang po ito sa mga hindi nakakaintindi mga kababayan, ay ta-translate lang natin. Itawag siya na po actually. Tumawag sa kanya mga kababayan dahil nag-alala siya dahil biglang nawala. Hindi na makontak. As a matter of fact, nadawat din yata ng mga voicemail. Hindi siya sinagot mga kababayan sa kanya mga voicemail, pero natatanggap pala lahat ng ito ng taong iyon. And then, gipaminaw niya mo na gitawagan ko niya. At ngayon lang pala niya mga kababayan napakinggan ang voicemail. The reason kay... At tama nga tayo. Wala siya nagtubag-tubag sa calls. Ang rason po mga kababayan na hindi niya sinasagot yung mga calls or any of my messages is because overwhelmed dahil na-overwhelmed daw siya mga kababayan sa dami na nag-request. And even the Archives Department, na-overwhelmed sila sa... ng Archives Department mga kababayan, na-overwhelmed sa mga request ng mga kababayan natin na makakuha ng dokumento. Onslaught of requests na mga from the Filipino community Filipino community sila bang mga sila kopya ganun sa document. Yung mga nanghihingi ng kopya ng dokumento. Na-overwhelmed ang ilang kanang department, and then they found out and then na-overwhelmed daw ang kanilang department. Lisod sa gid kayang kanang situation. At napag-alaman din daw nila mga kababayan, mahirap din daw talaga ang sitwasyon na kanilang hinasasadlakan. And then the person told me, my source person told me they have every right and they have the right to reserve privacy. Ngayon mga kababayan, biglang mayroon ng privacy. Dahil marami nang humihingi on a case, especially if it's a high-profile case. High-profile case. They did not realize at that time, it was not divulged at that time that the case was actually a high-profile case. So yeah, kalma-kalma na ko. Kumakalma na daw siya mga kababayan dahil nag-alala siya sa kung anong nangyari na sa kanyang source. Isa kasi intan ko pa dong kuyawag kulbaan intan ko sa kahit saan daw siya mapunta mga kababayan, kinakabahan siya. Yung bit-bit niya documents. Dahil sa bit-bit niyang dokumento. Hindi na mababawi mga kababayan andun na sa kanya. Karon at least. At hindi rin yun dinideny ng Archives Department mga kababayan dahil pwede naman sabihin ng Archives Department mali ang dokumentong hawak nyo. Hindi yan legit. Hindi yan sinabi mga kababayan sa kanya. Hindi rin dininay. It's out of my hands. It's beyond my control already. So, God save the Philippines. God save the Philippines. As you know, this person works this the person Archives Department, and this is the most reliable source of information. Nagtatrabaho sa Archives Department mga kababayan ng police doon sa Amerika. This person literally works at the archives. With the archives. So, sultian pa mo nasa kanya mga record. Sasabihin ko sa inyo. Sabi niya. Nagka-contact with balik kay... Mabuti na rin at nag-keep in touch kami mga kababayan ulit. Niingon. Dahil sabi niya, dahil tinanong ko talaga siya. If naapa ba? If andyan pa ba? Naapa ba si Lisa Tanas, ang adik? Si Lisa Tanas, yung Judith. Yatay kayo ninyo dihangap. Yung ni-liver.
Sus, kama yung to. Ang sarap na tirisin. Kung sa puto, yung Naiinis talaga ako. Sinusumpong talaga ako kapag nakikita ko yan. Yung mukha ni... Marking ko anun ba? Yung ang sarap talaga. Kanilan ba? Piste kayo. Ganyan din sa tagiliran. Yawag ka ng mga... Yawag ka. Demonyo talaga yan. Yung pamilya. Sa Pilipinas. Yung mga leche dyan sa Pilipinas. So anyways. Yan ang sabi niya. Tinanslate na natin. Lisa Tanas. Si Lisa Tanas. According to my very reliable source of information. According to his source. Is back in the Philippines. Is back, yeah! Welcome back, Lisa Tanas. Welcome back. So legit na mga kababayan. Wala nang question doon sa mga kanyang mga video. But only temporarily. Only temporarily. Yan ang catch mga kababayan. She is temporarily released. Temporary release. Temporary interim release. Interim release. From the case so that she can go back to the Philippines. Temporarily. Bakit kaya no? And then mabalik na siya dire. Ibabalik daw. And then mga kababayan, ibabalik daw sa Amerika. Ang tanong, babalik pa ba yan? Kung andyan na sa Pilipinas? Kung hindi siya babalik ba kababayan, hindi na siya makakabalik ng Amerika dahil siguradong kulong siya. Kung tatakasan niya kung mayroon man siyang kaso. Giingon sa akong resource person. Yan daw ang sinabi mga kababayan ng kanyang resource person. Nababalik pa yun ng Amerika dahil temporary release daw siya sa kanyang case. Saying that this is what's happening. That's why you are seeing her. And only recently, nagkuhan siya kanang nagpusok-pusok ang iyang kanang appearances. Sunod-sunod ang kanyang mga appearances mga kababayan. Kaya naman pala daw recently. Wa ba mo kabantay? Hindi niya ba napapansin? Na only recently lang na siya nagpusok-pusok na appearances. Na only recently lang siya. Sunod-sunod ang mga appearances. However, puro mga kuan ka ng... Yung lahat ng appearances niya. Unannounced visits. Unannounced visits. Pangbuhaton. Ang kanyang ginagawa. Hindi sa ganang pangutan on good. Dahil bakit? Dahil ayaw niyang tanungin siya mga kababayan daw. Hindi sa ganang pangutan on sa kanang kuan sa mga tao na unsa mo ginahitabo. Natatanungin siya ng mga tao na, ano ba talaga ang nangyari? Ping. Madam. Yung i-announce maguniya, parehaan ka ng visit niya sa Cebu. Katulad ng visit niya sa Cebu. Totoo daw mga kababayan na andun sa Cebu. Putaktehon na siya o ka ng mga kuhan, mga newscaster. Pero hindi nila i-announce mga kababayan dahil puputaktehin sila ng mga media. Mga kuhan, mga journalist. Mga journalist. Unsa mo gito mo hinitabo and that's... Tatanungin daw siya mga kababayan na, ano ba talaga ang nangyari sa iyo, Admiral? What she's trying to avoid. And that's what she's trying to avoid. That's what she's trying to avoid, guys. So ay mo pa kuan na niya, palulo na niya kay. So wag kayong magpaloko diyan. Wag na lang nating i-translate ang lolo mga kababayan na sinabi niya lolo. Kibauta nga abnormal na demonyo. Alam natin na abnormal yan, demonyo. Lang lahat, no? Demonyo. Turita pa ilan. So wag kayong magpaloko. Huwag kayo mapaloko. Temporary lang yan. Sa akong resource person. Yan ang sabi sa akin ng resource person. Yung nagtatrabaho sa archives department. She's supposed to come back here. Because babalik pa daw ng Amerika. It's a high profile case. She's supposed to come back here para mahatagan ka ng kuan ba kanang kailangan pa niya bumalik daw na sa Amerika mga kababayan. Talaga. Update sa para mabigyan ng update that is happening. Kung ano ang mangyayari sa investigasyon. Under investigation. So dahil still under investigation. We are looking forward to the result, but she will definitely be back here. She will definitely be back here. Allegedly. According to a very reliable source of information. This person works at the archives. Okay? So, that's the only thing that I can divulge right now. Kaya kasabaan na ba akong sugod sa kalangkuan? Pinapagalitan na daw siya, mga kababayan. Sa legal counsel. Ng kanyang mga abogado. Kasabaan na ko nila because I keep on divulging information. Dahil, nagda-divulge siya ng mga information mga kababayan doon sa dokumento. Now, the reason why I keep on divulging information is because I think that you guys really do deserve. Yes. And you have the right to know what's going on. Correct. You know? So, however, kusulti lang ko ninyo guys nga. However, sasabihin ko lang sa inyo mga kababayan. I really do believe that they are using this as a distraction on what's really happening there in the
At the same time, ginagamit daw nila itong Sa distraction. Philippines, so dili na ko hisgot kaayo ani. So, hindi ko na masyadong itatouch ang mga topic na ito. So maghuwat lang ta sa update ani no. Dahil aantayin na lang natin ang update nito. Maghuwat lang kita sa update. Antayin na lang natin. Okay. Dahil Everything will come into light in time. Maghuwat lang kita. Maghuwat mag-antay lang tayo. Mag-antay na tayo. Just be patient. The boat is sinking. The boat is sinking, you guys. Sinking. The boat is sinking. So, pero marunong lumangoy ang penguin, mga kababayan, ano. Kahit pa'y masink ang boat. kuan lang jud mo, kanang huwat lang jud mo. Mag-antay lang daw kayo. Hinainindot nga mahitabo. Mayroon daw napakagandang mangyayari. Ano kaya iyon? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas daw, mayroong magandang mangyayari. That everything will work out fine. Vice President Sara Duterte has something, I'm pretty sure she has something planned for everything that is happening. So, salig lang yun ta, ha? Just trust the process daw, mga kababayan. Salig lang yun ta, and you don't need to worry. As again, I will be together with you guys to fight for truth, justice, and let us fight for the sovereignty of our country. So, anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa bagong update ni Dean Chase na andito na sa Pilipinas si Madam ayon sa kanyang source na taga-Archive Department. Pero, for interim release lamang. Babalik at babalik pa daw sa Amerika para tapusin ang kanyang asunto doon. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.